Second. Ito, ang lupit na ito. Comedy to, guys. Isipin nyo. Pala to, hindi pala rehistrado. Ngayon ko pa lang ito mapapanood eh. Pero tingnan natin. Tayo tatanggapin mga kaibigan, yun daw pong van na ginagamit ito sa signature caravan ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay hindi rehistrado. Teka, ba't kamukha to ni Ray Langit? Di ba sumalangit nawa na si Ray Langit? Totoo ba? Kamukha niya eh, no? Parang yung itsura ni Ray Langit eh. Pero tingnan natin ulitin natin. Tayo tatanggapin mga kaibigan, yun daw pong van na ginagamit dito sa signature caravan ng dating Pangulong Duterte ay hindi rehistrado. Ano ba issue yan? Anyway, mga kaibigan, may report dito ang ating mga abante reporter na si Shermaine Abo. Mukhang malat-malat pa to ah. Ano ba issue dyan? Siyempre issue po yan. Kasi, di ba? Pag hindi rehistrado ang iyong sasakyan, pwede yan i-impound no, ng mga makakahuli. Pero ito, tingnan po natin. Abante Radyo Live Report. Isang van na ginamit sa Loading. sinagawang signature campaign caravan ng mga taga-support ni dating Pangulong Rodrigo Duterte noong January ang sa lungsod ng Maynila ay posibleng expired ang rehistro. Batay sa nakalap na impormasyon ng Abante mula sa talaan ng Land Transportation Office LTO, ang naturang sasakyan na may plakang PYF 560 ay nakarehistro sa pangalan ni Jasmine Oquindo Egan. Dapat ay nairehistro na ang nasabing van noong buwan ng Oktubre ng nakaraang taon dahil 0 ang hulihang numero ng plaka. Lang. Pagdating talaga sa mga Duterte, impunity na tawag po dyan. Yung tingin po nila, hindi naman tayo mahuhuli. Duterte po tayo eh. Si Egan, yan pala yung sinasabi nila. Yan pala yung sinasabi nila. Egan. Hindi ko alam kung naging jowa ba talaga ni Dikong yan. May mga ganung balita eh, pero hindi natin alam, di ba? Kasi, sabi nung parehas na kampo, mahal daw ni Egan si former President Rodrigo Roa Duterte. Ano kaya ibig sabihin ng pagmamahal na yun? Pagmamahal dahil dati niyang boss? Or baka meron talagang namamagitan po sa kanila? Ano ang sabi-sabi? Pero again, ito po, mabalik tayo sa issue. Ito po, dapat hindi ito pinapalagpas eh. Pag hindi rehistrado, ano pong pwedeng gawin? Di ba? Hindi expired, pwede pong ma-impound yan. Pero kung, depende po eh, no? Pwedeng pagmultahin, di ba? Pwedeng pagmultahin. Ano pa bang gagawin? Kukumpiskahin yung, yung plaka? Di ba? May mga ganun eh. May mga multa po yan, no? Pero yun nga, alam naman natin, pag Duterte, akala nila, untouchable po sila. Sanay po sila eh. Sanay po sila na hindi sila nagagalaw. Si Digong lang ang gumagalaw sa kanila. Ewan ko lang kung nagalaw tayo. Sabi kasi ni Nyolo eh. Ito talaga. Sinyolo eh, Pila Balde, sabi. Okay nga po natin. Nito. Gayunman lumalabas sa record ng LTO na hindi pa ito nare-renew hanggang ngayong January 2026. Kung bibilangin mahigit 2 buwan ng paso ang rehistro yan, batay sa tala ng LTO. Ginamit ang van sa signature campaign na layong magan ng pagpapauwi sa bansa ng dating Pangulo. Di ba? Ang gusto mo, di ba? Ang gusto mo, legal na maibalik dito sa Pilipinas si Digong. May mga ganyan-ganyan ka pa, signature campaign para, ano po yan eh, papasa mo sa Korte Suprema yan eh, mga ganyan-ganyan eh. Pero yung napakasimpleng detalye, di ba, hindi mo pinaparehistro, halata agad na hindi ka talaga sumusunod sa batas.
Diba ganyan po talaga ang kampo ng mga Duterte. Walang batas-batas sa mga Duterte, putik Duterte sila, eh, 'di ba? 'Pag Duterte sila, ayan o, tatay mo karton, 'pag Duterte sila, hindi nila kailangan sumunod sa batas, exempted po sila. Yan po talaga ang, mga gawain ng mga Duterte. Bukas naman ang abante sa pahayag mula sa mga organizer ng caravan o sa may-ari ng sasakyan hinggil sa issue. Ako si Charmaine Abo, abante. Alright. May sasabihin pa pala si Ray Langit. Thank you, Shermaine Habog Abante. Iba talaga eh. Nanganganak issues, no, ha? O, nataw doon nakasakay mga kaibigan yung mga nagpapapirma. Yung mga nagkaroon tuloy ng issue pati yung fan. Talaga naman. Alam ba yan? Di ba si Ray Langit yan? Boy pa ba si Ray Langit? Ayan o, shoutout, malaki betlog dapat, sabi ni Richie. Ano sabi? Malaki betlog dapat. 18 likes na, sabi ni John Capacete. 1473. Alright, like lang po tayo. Tato, thank you very much. Ginawa na lang tsapa at diploma ang pagiging. Wala. Pag didilis ka, wala ka talagang susundin na batas. Duterte ko eh. Diba? Walang ganun. Kinumusta kayong lahat? Nakatutok din to sa live ni Balita at Kaalaman. Dolly Baru Kanay, thank you very much. Yan, salamat sa paghihintay. Traffic eh. So ito nga po, no, dito mapapatunayan na ang mga didilis, ang mga Duterte supporters, kahit mga simpleng detalye, pagpaparehistro ng sasakyan, hindi po nila gagawin yan dahil alam nga nila, Duterte sila, no? Sila po ay may boss. Meron po silang tsapa, no? DDS ako eh. Pag DDS ako, hindi mo pwedeng hulihin. Magpe-fake news ako na magpe-fake news. Hindi mo po talaga ako pwedeng hulihin dahil Duterte ako. Okay? Yan po ang ginagawa ng mga Duterte supporters. At yan. Tingnan mo, nakarehistro kay Egan, halatang-halata, di ba? Sa kanya pa nakarehistro yan, hinahayaan niyang bumiyahe ng hindi paso ang rehistro.